Kabilang Pangulo ng Senado si Senator Juan Ponce Enrile, 2 araw bago matapos ang ika-15 Kongreso kung saan humaliling kapalit si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada hanggang ika-30 ng Hunyo. Para sa detalye, balitaan mo kami, Aya Macalma. As a matter of personal honor and dignity, I hereby irrevocably resign as Senate President. 2 araw bago matapos ang 15th Congress ay nag-resign si Senator Juan Ponce Enrile. Naglabas ng sama ng loob si Enrile sa kanyang privilege speech. Kabilang na ang mga black propaganda na ipinupukol sa kanya, partikular na nitong kampanya. Aminado si Enrile na malaki ang naging epekto nito sa karir ng kanyang anak na naging mitsa ng pagkatalo ni Enrile na tumakbong senador. Walang binanggit na pangalan si Enrile sa mga simpleng banat niya sa kanyang talumpati. Pero ito ang kanyang hinamon sa mga gumagawa ng black propaganda. Let us all be men and women worthy of being called honorable senators, unquote. And let the chips fall where they may. Can we just, quote, move on, unquote, as they say, and just bury these issues in the dustbin of the Philippine Senate's history? My answer is no. No. The Senate neither begins nor ends with Juan Ponce Enrile. Inamin ni Enrile na siya ay matanda na at malabo na ang kanyang paningin. Ngunit hindi na kailangan na sabihan siya na kailangan na niyang umalis bilang leader ng Senado. All days may have physically impaired my vision. But let me assure all of you, I can still see and read clearly the handwriting on the wall. I need not be told by anyone when it is time for me to go. Isa rin sa mga isyong ipinupukol kay Enrile ay ang kontrobersyal na pamamahagi ng karagdagang maintenance and other operating expenses o MOOE o mas kilala sa tawag na cash gifts sa ilang senador noong Desyembre. Para naman kay Senator Antonio Trillanes na kilalang kritiko ni Enrile, walang malaking epekto para sa Senado ang pagre-resign niya dahil 2 araw na lang ang nalalabi bago magtapos ang 15th Congress. Dagdag pa ni Trillanes, wala rin na-accomplish si Enrile bilang Senate President at hindi ito ang unang beses na nag-resign siya. I'm looking at this as more theatrical than anything. Wala yan. Ako naman, I'm not buying it. I'm not buying it. You expect it? No, it's not graceful, kasi inevitable na papalitan siya eh. It's inevitable that he will be replaced. Pero para kay Senator Panfilo Lacson, nauunawaan niya ang pagre-resign ni Enrile dahil matagal nang masama ang loob ng senador matapos madamay ang kanyang anak. Sama ng loob, actually. Matagal lang masama ang loob niya dahil sa nangyayari sa Senado. Nagsimula ito nung siya yung personally ina-attack and nagpatong-patong na rin. Nadamay pa yung kanyang anak. Samantala, pagkatapos magbigay ng valedictory speech ni Enrile ay kaagad naman na itong umalis at kinamayan ang ilang senador para magpasalamat. Kabilang na ang posibleng susunod na Senate President na si Senator Franklin Drilon. Ngunit tumanggi na si Drilon na pabulaanan ang ibig sabihin ni Enrile sa kanyang privilege speech pero kanyang nirerespeto ang pagre-resign nito. Mahirap mag-speculate. Kanya-kanyang pananaw yan kung ano talaga ang dahilan ng kanyang mabigat na sinabi. Nasa kanya po yan, the resignation, maybe he wanted to emphasize certain things. Ibig niyang mabigyan ng diin ang kanyang paniniwala, ang kanyang damdamin. Lahat ng mga senador ay napagkasundoan na si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang gagawing acting Senate President hanggang sa June 30. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.